Sinasabi nga nila na hindi daw pang-pulitika, peace rally, pero nung nagsalita si Marcoleta, iba iba 'no? Halatang-halata mo na pinagtatanggol si Sara, pagkatapos meron pang may banat pa meron pang sinabi na presyo ng bilihin kaya mataas. Oh my God, mga kaibigan, bakit kung si Lukring ba ang nakaupo ngayon, magmumura ba ang bilihin? Kaibigan, hindi magmumura ang bilihin kung si Lukring ang nakaupo ngayon. Worse ang mangyayari dahil si Lukring ay walang alam. So, mga kaibigan, isa yan sa topic natin. Ipapakita natin dito sa topic natin ang kaibahan, ang malaking improvement, mga kaibigan, ngayon sa panahon ni PBBM at noon sa panahon ni Duterte, na hindi po nagawan ni Duterte ng paraan yung pagtaas ng inflation at ng mga bilihin, no? Atin po yang itatakel. Madam, pag si Sara ang president, sigurado magdidildil na tayo ng asin. Correct. Correct ka dyan. Magdidildil talaga tayo ng asin kasi hindi siya marunong. Kita mo ginawa niya sa DepEd. Oh. Anong nangyari sa DepEd? Worse. Pagkatapos, sino ang nakikinabang sa mga pera? Sino ang nakikinabang sa confidential funds? Yung kanyang mga alipores. Sila. Oh, eto sobre. Oh, 'di ba? At least ngayon sa panahon ni PBBM, ang taong bayan ang nakikinabang sa taxes. Bumabalik sa taong bayan ang taxes ng tao. Nararamdaman ng taong bayan ang taxes ng taong bayan, di ba? Pero kay Lukring sa DepEd, naramdaman ba? Sila lang. Ito sa'yo. Diba? Sila lang. Mga envelopes. Kaya itong si Marcoleta, guys, kung ibabalik natin sa kanya, isasampal natin sa kanya yung presyo ng bigas, no? Sa panahon ni Duterte, 75, meron pang 100. Krisis yun nagkaroon ng krisis sa bigas. At least ngayon sa panahon ni PBBM, walang krisis sa bigas. 'Di ba? Kahit nga yung mga gumagawa ng mga kakanin, yung mga Andy Rice, nagtipid. Kasi nga, krisis sa bigas. Ang mahal na ng bigas sa panahon ni Duterte, pagkatapos may bukbuk pa. Diba? Kaya, mga kaibigan, talagang sampal ito, no? Sa kay Marcoleta, yung sinasabi niya na yan, no? And then, Roe, INC, Iglesia ng Kriminal. So, itong INC, hindi natin, yung mga members, guys, no? Hindi natin sila masisisi. Kasi itong mga members, no? Ano lang yan sila yung sumusunod talaga sila. Alam nyo ba, mga kaibigan, napatunayan natin, guys, na ito palang mga INC na to, itong mga Iglesia ni Cristo, mga members na pumunta dyan, guys, marami hindi alam kung bakit sila nagrarally. O bakit ko nasabi yan? Kasi guys, yung mga kasamahan naming vloggers, nagtanong-tanong sila doon sa mga nandoon. Tinatanong nila, bakit kayo nagrarally? Ano ba ang inyong purpose sa inyong pagrarally? Tapos guys, ang sinasabi lang nila, peace rally. Yun lang, peace rally. Tapos kapag binubrought up ngayon, no, ng vlogger, no, ng kasamahan naming vlogger, alam nyo ba, sinasabi sa kanila, tanong lang alam nyo ba na kaya kayo nagrarally, isa sa dahilan ay dahil sumusuporta kayo sa sinasabi ng ating Pangulo na suportahan, na sinasabi ng ating Pangulo na ayaw niya ng impeachment? Guys, hindi alam ng mga members. Hindi daw alam ng mga members. Anong sinasabi? Hindi po kasi namin alam yan kausapin nyo na lang po yung mas mataas sa amin. Hindi po nila alam. Madami pong kinausap yung aming kasamahan ng mga vloggers kasi nandun po sila sa rally ng INC. Madami po silang kinausap at in-interview tungkol po sa kung ano ang dahilan kung bakit sila nagrarally. Ang sagot sa kanila, hindi po namin alam.
Siguro, meron sigurong ibang nakakaalam, pero very rare. Malamang yung mga nakakaalam, yung mahilig lang sa politika. So mga kaibigan, biglang sumagi sa aking isipan na itong mga members ng INC, maaaring sila ay pumunta sa rally na talagang hindi nila alam ang purpose. Maaring ang akala nila peace rally lang talaga. At maari na hindi ibinaba yung sa kanila, sa kanilang kongregasyon, hindi ibinaba yung tunay na purpose ng pagpunta nila sa rally. Maari yun guys, kasi bakit wala silang alam? Nagtanong po yung mga kasamahan naming mga vloggers. Nandun po sila JDB, sina Takero, nandun po yung sina Stephen Lee at yung iba pa naming mga kasamahang mga vloggers. Nag-interview po sila at nagtanong-tanong sila. Pero ang sinasabi sa kanila, hindi nila alam. Kausapin nyo na lang yung ano namin, ganyan-ganyan. So meaning to say, siguro ang ibinaba lang sa kanila na information, mag-ready kayo kasi magkakaroon tayo ng peace rally sa January 13. Tapos. Kaya wala silang alam mga kaibigan. Pumunta sila doon, hindi nila alam ang purpose na ang kaya sila nandun ay para suportahan yung sinasabi ng Pangulo. 'Di ba? Na ayaw niya ng impeachment. Kaso mga kaibigan, parang nagkaroon ng ano, 'di ba? Kasi ayan, politiko si Marcoleta. At yan nga, binanatan pa niya, presyo daw. 'Di ba? Pero kung tingnan naman natin mga kaibigan, magkano ang bigas sa panahon ni Duterte? 75 hanggang 100 pesos. Pero hindi bali mga kaibigan kasi ngayon bumabanat sila. Pero January 18, kami naman ang babanat. At real talk, i-real talk ko sila. Pero syempre, hindi ko naman tutulig sa inang INC kasi karapatan nila yan eh. Wala naman akong pakialam dyan sa kanilang rally. Karapatan nila yan, no? Pero meron akong karapatan, meron kaming karapatan on stage para din i-real talk din yung mga ginagawa nitong mga DD sheets na to at ni Marcoleta na yan. Talagang i-real talk ko yan pag ako nakaapak sa stage, mga kaibigan, no? So nakita niyo naman siguro kung paano ako magsalita kapag ako'y nasa stage. I-real talk ko talaga sila, no? At hindi lang real talk, talagang lumalabas pa ang aking mga litid. Ay! Sandali, ano natin ayan. Wait Kasi mga kaibigan, tutuloy po natin itong rally natin. Itong rally natin to, no? Impeach Sara Duterte dahil ito po ang tama, no? Tama lang na talagang mapatalsik na natin itong si Sara Duterte dahil siya po ay major problem ng ating bansa. At hindi po siya maaring magtagal sa politika dahil sa kanyang pag-uugali, na kaibigan, at sa kanyang mga ginagawa na paggasta ng pondo ng bayan ng walang accountability. So hindi po natin hayaan na magkaroon ng ganitong klaseng politiko na mamayagpag sa ating politika, 'di ba? So, yan po ang gagawin natin mga kaibigan. So, the same pa rin mga kaibigan, ang Pangulo pa rin ng Pilipinas ay walang iba kundi si PBBM. Nakapag-rally man sila, pero hanggang doon lang. Hanggang doon lang. Pero tayo, mag-rally tayo sa January 18 at babanatan natin yan. Sisigaw natin ang iisang tinig ng mamamayang Filipino. Impeach Sara Duterte. Yan. Hindi maaari guys na, alam nyo guys, hindi pwedeng hindi i-impeach si Sara Duterte. Hindi maaari. Talagang kailangan siyang i-impeach.
Hindi siya pwedeng mamayagpag sa politika ng Pilipinas. Kasi kawawa ang mga Pilipino. Hindi siya pwedeng mamayagpag. Iisa lang ang pwedeng, kumbaga, iisa lang ang pwedeng matira, no? At yan ay si PBBM. Hindi pwedeng ang mga Duterte ay andito pa rin dahil ang mga Duterte na yan, mga kaibigan, walang ginawang matino yung mga yan, no? Ayan. Wala yung yung hindi ko makita yung yung binabanatan ko ng husto si Lukring eh. Ito ba yun? Ito pala ito. Ayaw sa pamumuno ng mga Duterte, walang ginawa kundi LJJ! Ang pakayaan ng ating mga kababayan! Pagkakaroon sa pagkalit ka sa Duterte, sasabihin sa'yo, ate ako, ate ka! Hindi ako ate, hindi na ako magkaligo eh. Pero galing ako sa kung nakapatay na kapwa ng Pilipino, mga Pilipino! Ang pinakatay ng Duterte, hindi mayagawa! Tandaan yan, mga mahihirap na nakaliwa sa smaller area, mga mahihirap na nakikita natin na wala ka naman. Di ba? Natutuwa sana ako, ganun ginagawa Yan. So, babanatan natin yung mga yan, guys. So, wala pa akong wala pa akong lunch, wala pa akong tanghalian yan, ha. So, gagawin ko mga kaibigan para energetic ako sa January 13. Magbe-breakfast ako at saka magla-lunch ako. No, kakain ako para ako ay energetic. Hindi pa ako energetic diyan, guys, no? Kaya medyo malamya, no? So, babanatan natin yan. Mga kaibigan, babanatan natin yan. Si Lukring, yung mga tao na yan na antay sa sa impeachment at yung si Marcoleta, babanatan natin lahat yan on stage, mga kaibigan, no? At ipapakita natin ng iisang sigaw ng mamamayang Pilipino, impeach Sara Duterte. Hindi na siya pwedeng manatili sa politika ng ating bansa dahil incompetent siya, very incompetent. Binigyan siya ng pagkakataon sa DepEd. Anong ginawa niya? Disaster ang DepEd, di ba? Kaya yan ang gagawin natin, mga kababayan, no? Atin pong patatalsikin si Lukring, patatalsikin natin siya dahil hindi na siya dapat mamuno dito sa ating bayan dahil ito ang bayan, ang Pilipinas ay bayan ng mga Pilipino na dapat ay maging makabayan at hindi makachina, makapili ang gaga. Diba? So mga kaibigan, yan po ang gagawin natin, no? So manood po kayo sa atin pong rally, January 18. Kung pwede po kayong pumunta po kayo sa, kita-kita po tayo sa EDSA, no? Sa People Power Monument, dyan po sa White Plains, along EDSA lang po yan. So punta po kayo, ha? Alauna po, no, mga kaibigan, at magkakaroon po tayo ng program. At ako po, mga kaibigan, ang MC, no? Dalawa po kami, MC. So, gagawa na siguro ako ng siguro mga 3 days before siguro ipa-finalize ko na ang program para sa
para sa January 18. So punta po kayo. Kita-kits po tayo sa January 18, mga ka-loyal, Virador Vlog. Yes. Yes po, Virador Vlog, no? Punta po kayo, no? At kita-kits po tayo doon at isigaw natin ang iisang boses ng bayan. Ana, no? Ana, impeach Sara Duterte. Impeach po natin yan dahil hindi po yan po pwede na manatili sa politika dahil napaka-incompetent niyan. Kaya mga kaibigan, no, ang tanong natin sa mga DD sheets, ano na mga DD sheets? Nag-rally kayo. Sino ng Pangulo? Si Lucring ba? Sinong Pangulo ngayon? Si Lucring? Hindi. Si PBBM pa rin. Ano kayo ngayon? Napahiya kayo? Ano yung sinasabi nyo dito? Meron kayong sinasabi dito na na 5 days na lang si PBBM. Nasaan ba yun Yung pinagkakalat nyo na 5 days na lang si PBBM? Ano na? Mga DD sheet, sige nga. Mag-ano nga kayo, paliwanag nyo nga. Paliwanag nyo, mga DD sheets. Sinasabi nyo na si Lucring, si PBBM ay 5 days na lang. Saan ba yun? Ito, yun, to. 5 days. Yan. 5 days na lang natitira. Siya na ang uupo bilang presidente ng Pilipinas. Ano ngayon? Sige. January 13 na. Ano? Hindi pa ba kayo nagsasawa? Hindi pa ba kayo nawawala ng pag-asa? Na hindi nyo talaga kayang patalsikin ang Pangulo namin? Ano kayo ngayon? Pahiya kayo, Dobling sampal sa pagmumukha nyo. Mga DD sheets, pahiya kayo. May pagganyan-ganyan pa kayo. 5 days na lang natitira. Siya nang uupo bilang presidente ng Pilipinas. In your dreams. In your wildest imagination. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Kung mangarap kayo ng yung kaya nyong abutin. Yung kaya nyo lang abutin, huwag kayong mangarap ng masyadong napakataas dahil hindi nyo kayang abutin yan. Dito sa pangarap nyo, para kayong nangarap na aabutin nyo ang buwan at hahawakan nyo ang mga bituin sa langit. Yan yung pangarap nyo Ganyan ang pangarap nyo. Kasi sabi nyo, 5 days na lang, siya na ang magiging Pangulo ng Pilipinas. Ano kayo ngayon? Napahiya kayo, doble-doble pagkapahiya nyo, mga DD sheets. Anong gagawin nyo ngayon? Pahiya kayo. So, kitang-kita natin dito. Wala talaga kasi kayong power. Kaya nga, di ba, nakikirally na lang kayo sa INC. Nakikisabay na lang kayo sa rally ng INC. Pero, yung INC naman, nag-rally yan, hindi naman yan lahat ay Duterte. Karamihan dyan ay PBBM at meron dyan mga neutral lang. Kung meron man dyan DD sheets na mga INC, kaunti lang yan. Yan ang isipin nyo. Anong oras na ngayon? 8:12. Sumobra ng pagkapahiya nyo. Anong masasabi nyo? DD sheet. Anong masasabi nyo? Yan lang masasabi nyo. Ngiwi. Pahiya kayo, So hanggang ngiwi na lang kayo. Hanggang forever ngiwi na lang kayo. Ay, nako. Di ba? Yan. Kasi nga, hindi nyo kakayanin. Hindi nyo kakayanin ang 31.6 million Filipinos. Tingnan nyo. Sa January 18, tingnan nyo yun. Kami-kami lang yun. Walang hakot yun. Yung INC, alam naman natin, hakot yan Talagang nagrenta ng bus, nagrenta ng mga vans, para pumunta dito. Tingnan nyo, yung sa January 18, walang hakot yan. Yan. Bagamat hindi kami dadami na katulad ng dami ng INC dahil hindi naman hakot yan, pero malakas ang aming boses. Malakas ang boses namin. Impeach, Lucring.
Kasi diyan sa aming mga sasabihin, no, lahat mga vloggers magsasalita. Diyan sa mga sasabihin namin ay ilalatag namin yung mga facts, yung mga katotohanan kung bakit dapat i-impeach si Lucring. So lahat ng mga vloggers magsasalita yan. Kaunti, 3 minutes, 4 minutes, pinaka-maximum. Magsasalita yan lahat kung bakit kailangang i-impeach si Lucring. So ano kayo ngayon? Malakas ang boses namin. 'Di ba? Kayo, mga DD sheets. Wala. Tapos babanatan namin yung mga issue. Ilalabas namin lahat ng mga issue ng mga Dutertes. At kung bakit dapat talagang i-impeach yung si Lucring na yan. Kaya wala kayo, talo na kayo. 'Di ba? Talo na kayo. Ba? Tapos, yung naratibo nyo, mabibreak ngayon yung naratibo nyo na bayaran. Bakit? Kasi sabi niya, di ba, ay bayaran ka ni PBBM. Kaso, si PBBM, anti-impeachment. Pagkatapos kami, gusto naming impeachment. Di mabibreak ngayon yung narrative nyo. Kasi, kung bayaran kami ni PBBM, hindi kami mag-iingay na impeach Lucring. 'Di ba? Yun sinasabi ko sa inyo. Kayo, sunod lang kayo ng sunod sa mga idolo nyo. Ibahin nyo ang mga loyalista at ang mga pro-Marcos. Ibahin nyo kami. Kasi kahit na loyalista kami, kahit na pro-Marcos kami, pero kapag kung ano yung nakikita namin na nararapat, pinaglalaban namin yung aming mga prinsipyo. Hindi kami pwedeng diktahan kahit pa ng Pangulo. 'Di ba? At saka isa pa, ang Pangulo naman, hindi naman siya nag-utos huwag nyo nang impeach yan. Hindi siya nag-utos, nagbigay lang siya ng opinion. Diba? Iba ang pagbibigay ng opinion sa pagbibigay ng utos na talagang pipigilan, huwag kayong mag-impeach. Diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Diba? Kaya kayo, mga DD sheets, sa mga bangag, no, na mga adik at mga bugok, hanggang dyan na lang kayo. Diba? Ano na, mga DD sheets. Malaking sampal sa inyo yan. Anong oras na? 8:16 na. Si PBBM pa rin ang Pangulo.